Hello Pisces, Sun and Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ni Pisces, we have passion. So siguro parang ano kayo ngayon, ano? Um, you will be filled with passion, determination, excitement. Nakikita ko dito yung you may be feeling ecstatic about something, 'di ba? Parang meron kayong gagawin dito, meron kayong naiisip gawin na talagang punong-puno ka ng passion para dito and excitement, no? Parang this could be like a dream come true para sa'yo, no? Kaya talagang nag-aalab ang puso ninyo na parang siguro sasabi ninyo sa sarili ninyo na, "I can't wait for this to happen." 'Di ba? Parang gano'n. So, sobrang excited kayo. So, we have communication, Pisces. Importante, no? Reminder ito sa inyo na napaka-importante ng communication. In order for you to be understood, 'di ba, ng ibang tao, kailangan talaga na marunong kang mag-communicate, 'di ba? Communicate clearly and effectively para kung ano man yung saloobin mo, ano man ang iniisip mo, ano man ang nararamdaman mo, then maipaparating mo sa kanila. Kasi hindi umuubra, no? Hindi maganda yung just read between the lines, 'di ba? Yung ikaw na manghuhula kung ano yung iniisip ng iba or sila yung manghuhula sa kung anong iniisip mo or kung anong nararamdaman mo, 'di ba? So, sometimes magkakaiba kasi tayo ng direksyon ng pag-iisip, magkakaiba tayo ng pagkatao, magkakaiba tayo ng perspective sa buhay. Kaya hindi po puwedeng do'n tayo mag-settle sa reading between the lines kasi maaaring yung interpretation ko mag-iba sa interpretation mo, 'di ba? Yung gano'n. Kaya kailangan talaga na communicate clearly and effectively. Kung ano yung iniisip mo, ano yung nararamdaman mo, talagang put them into words. Kung kailangan mong ipaalam sa iba, put them into words para na mas magkaintindihan kayo, magkaalaman kayo ng mga punto ninyo, 'di ba? So, what else? We have relationships, lalong-lalo na, no, sa mga relationship, Pisces. Napakahalaga. Kunyari, sa romantic relationship, 'di ba? In order for every relationship to grow, lalo-lalo na sa romantic um, relationship, kailangan talaga na open and communication ng mag-partner, 'di ba? Para mas nagkakaintindihan, para mas lalong lumalim, 'di ba, ang pagkakaunawaan, ang pag-iibigan, magkaroon ng harmony, yung gano'n. So, yun napakahalaga, no, ng pagko-communicate. At saka for others of you naman, maybe you are entering into a new relationship sa ngayon. Pupuwedeng magkakaroon kayo ng bagong kaibigan, pupuwedeng magkakaroon kayo ng bagong love life, 'di ba? Lalong-lalo na kung single ka pa. So, baka ngayon magkaka-love life ka na, no? So, good luck. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Thank you. So, we have Awakening Genius, Pisces. Maaari ng iba sa inyo rito talagang matalino at maaari ngayon mabubuhay, no, yung wisdom ninyo, yung pagka-genius ninyo, yung talino ninyo, maaari ngayon talagang bubuhayin mo yan, i-share mo yan sa iba, gagamitin mo yan, no, sa pagharap, 'di ba, sa hamon ng buhay or sa pagharap sa mga problema, mga ganyan. So, we have Waking the Lion. Ayan. So, talaga, no, with the passion energy, you're waking the lion sa loob mo. Talagang, ang passion nandiyan dyan, yung determination nandiyan dyan, yung kagustuhan ninyo, yung urge ninyo na magtagumpay kayo, nandiyan dyan. So, talagang feeling ko, magkakaroon kayo dito ng ah, pag-activate, no, ng inyong courage and ng inner strength,
'no, para na ma-aksiyunan ninyo agad kung ano man ang mga bagay na 'to na gusto ninyong maaksiyunan. Magawa ninyo yung mga bagay na gusto ninyong, gawin. So, ngayon feeling ko magkakaroon kayo ngayon ng talagang to the roof 'no, yung ano ninyo, yung courage ninyo. Walang makakapigil sa'yo ngayon sa kung ano man yung gusto mong gawin. So what else? We have roots of abundance. This is really beautiful. Siguro ngayon mas kung ano man yung source of income ninyo, maaring mas titibay pa 'to. Pupuwedeng mas magpo-progress pa ito lalo, mas magpo-prosper, maggo-grow. So, paasenso talaga kayo. Siguro mas dadami ngayon yung inyong savings, mas maggo-grow yung inyong finances, mas, magkakaroon kayo ng mas matibay 'no, na source ng inyong income, yung gano'n. Kaya good for you, kasi papunta na kayo sa pagiging, yayamanin 'no. Dati na kayong mayaman, mas yayaman pa kayo. At kung hindi naman, papunta na kayo sa pagyaman, 'di ba? Kasi maggo-grow na, 'no? Although hindi man ito yung isang bagsakan 'no, na talagang ang laki-laking amount of money ang pupuwedeng dumating. Pero, feeling ko dito mas magiging maganda na 'no, yung kalagayan ng inyong finances kasi mas mas matibay na ngayon 'no, yung panggagalingan or yung source ng inyong ano, ng inyong income. So we have the orator, this is about communication then. So we have communication there, tapos ito. So feeling ko dito, ah, very strong na paalala ito sa inyo na kasi siguro ang iba sa inyo baka mahiyain. Baka nahihiya kayong mag-express ng sarili ninyo, baka nag-struggle kayo sa pag-communicate ng iniisip ninyo or nararamdaman ninyo. So, maaaring nahihirapan kayong mag-translate into words ng kung ano nararamdaman ninyo. So, learn, no? Learn to confidently communicate your thoughts and your feelings kasi napakahalagang ano 'yan, tawag dito, napakahalagang bagay 'no, sa kahit anumang klaseng transaksyon, pakikipag-usap, relationship, negosyo, napakahalaga 'no, na marunong tayong mag-communicate. So, what else? We have faith, accepting help. Okay? So, maaari ng iba sa inyo rito is going to ask for help from others. Pwedeng ganon. Pwede rin na meron ditong mag-i-initiate ng tulong. No? Pwedeng meron mag-i-initiate ng tulong, sila yung magkukusa na tutulungan ka or um, aasistihan ka sa kung ano man ang kailangan mo, pwedeng ganon. And yeah, always remember na lahat tayo, we are all entitled for help. Kaya wag kayong mahihiya na tumanggap ng tulong ng iba or wag kayong mahiyang humingi ng tulong, wag kayong matakot, wag kayong magdalawang isip. Kasi always remember na lahat tayo, we are all entitled for help. Okay? No man is an island, 'di ba? Na may mga pagkakataon sa buhay natin na kakailanganin natin ang tulong ng iba. No, there's no exception there. Everyone, no, everyone may need help, no? Pagdating ng kung ano mang pagkakataon niya sa buhay natin. Kaya 'wag kayong mahiya na tumanggap ng tulong ng iba. So, what else? We have forgotten, missed opportunities and fear of failure. So, baka merong mga opportunities dito, no, na lumapit sa'yo pero na-miss ninyo or hindi ninyo, baka napalagpas ninyo, or hindi ninyo napansin, parang ganon. So, regardless kung paano ninyo ito na-miss, isa lang ibig sabihin nito, it's not for you. Kasi otherwise, kung yan ay para sa'yo, it won't pass you by. Whatever that is meant for you won't pass you by. Always remember that. Kaya, kung meron man kayong na-miss na opportunity, wag na kayong manghinayang, wag na kayong malungkot. Kasi isa lang ang ibig sabihin niyan, that's not for you. 'Di ba? And kapag may ganyan, kapag meron tayong nami-miss na mga oportunidad, mga ganyan, ibig sabihin niyan merong hinahandang iba ang universe para sa'yo. Merong hinahandang mas better pa kaysa diyan 'no, sa hinahabol ninyo, yung gano'n. Kaya 'wag na kayong manghinayang, 'wag na kayong malungkot because something way better than that 'no, is coming towards you.
Okay? So, good luck. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.